Hi there, mga beloved kong soulmates. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po 5 araw na walang upload po ang inyong lingkod. But don't you worry, dito lang po ako, medyo na busy lang po. Pero maraming salamat. I know that you are waiting for our uploads. Pasensya na po. Maraming salamat po. Dito lang po tayo para pagsamahan na isang soulful. Aminin po na tayo reading dito lamang po sa inyong lagi nabangan. Sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat natin soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood, nag-aabang. Bibigay ng kakataba sa puso na support at mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa ating returning viewers, maraming salamat po sa inyo. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Virgo. Ulitin ko, Virgo, para sa inyo to. Alamin natin yung kapalaran mula sa buwan ng January hanggang June 2025. First 6 months of the year. Tingnan natin ang bang mensahe ng universe para sa inyo, mga kaganapan. Okay, so this is not the normal na kumukuha tayo ng 10 baraha. It's because since this is a half of the year na reading, kukuha tayo ng 12 cards. Okay, 12. So pagpaparis-parisin natin. So there will be 6 sets of cards. Represents the 6 months na ating i-read. Okay? I know, Virgo, you're so excited. Alam ko na ba karami nag-abang, naghahanap sa inyo. Pasensya na po talaga, ha? But don't you worry. Hindi ibig sabihin na wala akong upload na ilang araw. Ibig sabihin na wala na ako. Huwag kayo matakot na tulad ng dati matatagalan ako. Medyo nabibisi lang ngayon. But ngayon pa ba kung kailan lumalago na tayo? Kung kailan ang bilis na natin, ang dami na natin, saka pa ba ako mawawala? Okay? I'm just here. Talagang may mga inaasikaso lang ako. Alam nyo yan, kapag hindi ako busy, araw-araw ako nag-upload. Sige, sa pang-shuffle para sa ating mga pinakabala na sa sign ng Virgo para sa kanilang January to June 2025. Sige, kunin na natin ang 12 cards mo. Virgo, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng 12 cards para sa aming first 6 months reading for the year 2025 para sa aming pinakamahal na nasa sign ng Virgo. And kapag bago po kayo sa ating channel, kukunin po natin dire-diretso yung number of cards na hinihingi natin na siyang tuloy-tuloy rin nating i-read kasi para hindi na tayo mag-shuffle para hindi tayo ma-distract. So, ganito, nakakuha na tayo ng 3, mga ganyan pumbarahan ang kukunin natin. Kapag nagpakita po, ibabalik po natin. So, that's why yung mga tumatalsik, nahuhulog, tatalbog lang na cards ang ating kukunin. Kasi dyan tayo makakakuha ng isang magandang reading kung saan makaka-resonate ang lahat. So, ilan na ba? Meron na tayong 5. So, 7 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami 7 cards, please. Okay? So, yun. Tulad yan. Nagpakita. Babalik natin. Okay? Yan, sige. 7, 8, 4 pa. Spirit Universe. Yung minahulog. 10, last 2 cards. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Kunin ko yung sa dulo, tas merong isa dito na nahulog. Okay. Sige. Kompleto na, Virgo. I know that you are so excited. Bilangin lang natin, ha. Gilid lang natin. Ito na yung 12 cards. Bilangin natin at ilatag na natin. 2, 4, 6, 8, 10. Oh my God, 10. Dalawa pa pala. Sorry, I thought kompleto na. So, last 2 cards please. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 2 cards for Virgo. Virgo. Ganyan, balik natin. Ayun. Yun. Okay. Kompleto na. Naku, parang sumobra na naman. Ulitin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, it's now complete. I-shuffle din natin para mas maganda. Okay, latag na natin. Okay, January. Taas baba yan, ha. February. March. April. Okay. May. And June. Okay, mensahe, kapalaran, mga ganap sa mga buwan na ito para sa aming pinakamahal na Virgo. Without further ado, let's begin with your cards for January. Okay, ngayong buwan ng January, maaaring nangyari na nakaraang araw, mangyayari pa lang, ganito yung reading natin, di ba? Let's begin. Hangman and 2 of Wands. So, Virgo, malayo na, malayo pa. So, this January, it seems that talagang the favor is working on you. Maaring talagang you can feel it or you can say to yourself, may mga talagang magtutuloy-tuloy itong kaginhawaan na naranasan mo. Starting nung November, December last year and this January,
the hanged moment. So, ibig sabihin talagang magiging malinaw na, talagang mabubura na ito, mawawala na itong hanged moment mo, itong posisyon or sitwasyon ng pagkatenga na walang movement or walang progress na nangyari sa buhay mo na napakalayo sa nakaraang panahon, napakaraang mga taon na puro problema, puro stagnancy or puro hang position ang nangyari sa'yo. Okay, so this January, everything will be clear na talagang nakikita mo na magiging malinaw na kung saan ka talaga patungo. Yung path mo, talagang yung journey mo, talagang malinaw na kung ano ba talagang gusto mo, ano bang tututukan mo, ano bang susubukan mo. And this Two of Wands represents also your clear goal. Ayan talagang tinitingnan mo and you're holding a wand. So ibig sabihin you are ready. You are so much ready, Virgo. You have that confidence. You talagang matagal mong pinaghandaan, pinagplanuhan kung ano man to. This January magkakaroon ng katuparan. So there are some of you na magpaplano or maaring kung ano man yung bagay na pinaplano mo ay gagawin or isa sa katuparan na ngayon January. Okay, and I can see here siguro maybe you are planning to buy a house, to buy a car, to move to other place, to open a business, everything na talagang matagal mo nung inisipan, pinagplanuhan, and that thing ay makakatulong sa'yo para matapos o tuluyan na talaga mabura itong hanged moment na nakararanasan mo, Virgo. Okay? Congratulations, Virgo. January is a very beautiful month para sa iyo. So, January, Virgo is all about building opportunity, new opportunity, or talagang panibagong bagay na isa sa pagsasakatuparan ng mga plano, and you will do that in January. Okay? February, tingnan natin. 2 of Cups and 5 of Swords. Okay. February, Virgo, meron ba sa inyong parang lately or merong matagal, I can say parang merong nag-involve sa inyo or parang meron kayong bagay na ginawa or parang isang move na talagang, what is this? Ginawa mo na nakaraang taon or past time na may kinalaman sa partnership, collaboration, sosyo, kung ano man yan na parang hindi siya nag-work nung mga nakaraang panahon para sa'yo? I can see here this February, it will be working. Makikita mo na yung bunga nito. O kung hindi man siya totally matatapos pa, at least you can see a progress about this thing. Talagang parang nakipagsosyo ka, nakipag-collaborate ka na parang hindi naging maganda yung result. Yun nga, sabi ko parang hindi maganda, hindi naging malinaw ang bunga. But this February, everything will be clear. This February, magkakaroon na ng kaliwanagan kung saan tong patungo itong bagay na sinubukan mo. Akala mo wala nang progress. Akala mo talagang failed na siya. But you will be surprised this February. It's because this 5 of Sword, I can see here, happiness, it's kasi this sword, ayun, hawak-hawak mo. So, ibig sabihin, ikaw mismo ang gumawa. Actually, kaya mangyayari ito sa February, it's because you've been manifesting things. Ayan, no? Talagang parang ikaw mismo gumawa ng paraan, parang hindi mo inasa sa ibang tao. Ikaw gumawa ng paraan, you prayed hard, at the same time, sinamahan mo ng action, pero wala, nasa plano mo ito sana. Kasi akala mo failed na. But ito palang naging bunga kapag nagmamanifest tayo. So, ibig sabihin, kahit yung mga previous manifestations natin, previous wishes natin, na akala natin di matutupad, it will come out as a surprise na biglang magkakaroon, matutuloy muli, talagang mag-resume muli, and you will be surprised at makikita mo na talagang it will work on your favor. So February is all about pagkakaroon o makakita mo na ang bunga nitong mga bagay na sinubukan mo na nakaraan na hindi nag-work para sa'yo. Congratulations, Virgo. At least somehow you will be surprised or magkakaroon ka uli ng pag-asa. Okay? March, tingnan natin. Virgo, sundan nyo ha, huwag kayong alis. Napakaganda ng reading natin. Oh, wow, March. Death card and 3 of Cups. So, ibig sabihin, may matatapos, rebirth, death. Hindi ibig sabihin literal ang mamamatay. So, ibig sabihin talagang this is very clear. Sinabi ko January pa lang with the hanged moment, sabi ko talaga magiging malinaw na talagang mabubura lahat ng sitwasyon na puro paghihirap, puro worries. It's because you are now feeling overwhelmed with blessings. Talagang malayong malayo. And sa March, I can see a big celebration para sa inyo, Virgo. So there are some of you, Virgo, na magkakaroon ng big blessing. Maaring
in your career, in your love life, siguro there will be a engagement, wedding, merong mga Virgo na mabubuntis, or there will be Virgos na mapopromote, or any kind of thing that will make you happy. March ay magkakaroon, you expect it, or maybe you are expecting something big sa buwan ng March. Claim it, Virgo. It's because that, sabihin, katapusan ng lahat, katapusan ng worries, katapusan ng problema, and everything will fall into place for you sa buwan ng March, and you will have this big celebration that will make you so much happy, or you will be overjoyed, Virgo. Wow naman, ang saya-saya naman. Congratulations sa buwan ng March, mapupuno ng kasayahan ang iyong buhay, Virgo. Mapupuno ng pag-asa, mapupuno ng talagang, there will be a massive celebration that will be happening not only on yourself but also to the members of the family, sa community that you belong. You truly deserve it, Virgo. After all the years of struggles, after all the years of hardships na pinagdaanan mo, this is the best time that you reap the fruits of your labor. At talagang aanihin mo na ngayon ang bunga ng mga paghihirap mo, pagsisikap mo. You didn't give up for the past time. You fought bravely. That's why the universe saw your potential, the universe saw your hard work, at ngayon ay puro na bunga at pag-aani na ng mga bunga ng paghihirap ang iyong mararanasan. March is all about big celebration para sa iyo, Virgo. Tandaan mo yan, bookmark mo tong buwan na to, lista mo sa notebook mo. Okay, sabi ni Sir Renz, sa March ay magkakaroon. So, especially if you're expecting something big on March, so claim it. Okay, there will be a realization of that. Okay, sa April, Eight of Swords and King of Cups. So, April daw, Virgo, I can see here na kung meron sa inyong ang trabaho ay kinalaman leadership, or parang siguro you're holding, hindi naman super taas, or maaring yung iba sa inyo manager, yung iba sa inyo ay boss, may mga tao kayong sinasahuran, or maybe you are holding a group of people, maring ang trabaho nyo, basta marang tatrabaho kayo na, or maybe sa family, hindi man kayo nagtatrabaho, maybe sa family, nanay kayo, magulang, of course, tatay na parang kayo yung nagkocontrol, nagdedesisyon sa pamilya. Sa April, I can see here, it's like, not totally a big struggle, hindi naman totally malaking challenge, but I can see here na parang dito, masusubok ang iyong managerial skills, kung paano mo i-handle ang pressure, kung paano mo i-manage ang mga bagay-bagay, lalo na may kinalaman sa tao. It's because I can see here, ayan, King of Cups hierarchy, so here you are, you're the boss, you're the manager, but I can see here with this Eight of Swords, nakikita ko dito parang there will be, sa April, there will be sleepless nights, merong gabi na parang hindi ka makakatulog ng maayos kasi you are thinking of ways kung paano ba maaring siguro nahihirapan ka ng konti sa pagmamanage, pagpapatakbo nitong mga tao or itong mga trabaho, pressure sa trabaho, kung ano man. But as a king, di ba, ang mga king, hindi ka naman magiging hari, hindi ka naman magkakaroon ng ganyang posisyon, hindi ka pagkakatiwalaan kung wala kang galing o hindi ka napakitaan ng galing or skill sa pagmamanage mo to. All in all, you can do it. Just take it easy, just relax. But ayan lang, April, so hindi naman pwedeng puro positibo. So sa April, take it slowly, kalandahan lang, makakaroon lang ng konting struggle or sa about sa pagmamanage ng pamilya, ng katrabaho, o ng mga tao na hinahawakan mo if you're holding a high position. Okay? Sa April. Okay, ngayon, May na tayo. Tingnan natin sa buwan ng May, Virgo. Naway nasusundan nyo, ha? Napakasimple, napakalinaw ng mga mensahe ng ating baraha. Sa buwan ng May, expect natin, Three of Swords and Ten of Swords. Okay. This is connected dun sa April. Kaya sabi ko sa inyo, you need to take it easy. Kailangan sa pagmamanage, or it's a heartbreak. Virgo, sa buwan ng May ay parang kabiguan. Ang nakikita ko dito. Sa trabaho, baka mamaya ma-overwork kayo, ha? Kasi here na-drain yung energy nyo. Baka ma-overfatigue kayo. Baka hindi nyo mamalain kakasipag nyo, kaka-overtime nyo. Ay baka mamaya mag-give up yung katawan nyo. Or maybe there are some of you na parang ma-apektuhan. It's because Three of Swords also, I can see here break up. Maaaring may break up o masasaktan talaga ang damdamin mo. Or maybe, kukuha nga ako ng isang bonus card. Pero babalik ko lang para maging malinaw lang kung tungkol saan itong kalungkutan na mangyayari sa May. Okay? Kukuha tayo dito, ha? Oh, you need strength. So, kailangan talaga
It's all about person or people. So, maaring naapektuhan ka. Ang magkakos ay hindi trabaho, hindi pera, but people or person ang maaring mag-cause nitong heartache at itong magdidrain ng energy mo. So, comes May, be careful, be mindful with your body. Virgo, maging maingat or pagtuunan ng pansin ang health. At the same time, huwag magpapapekto sa mga negativities ng mga tao sa paligid mo, lalo ng mga toxic na they are there. Alam nyo yan, Virgo, kahit noon pa naman talagang prone kayo sa mga inggit, prone kayo sa mga taong walang nagagawang masama or sinasabing masama, it's because they are inggit sa'yo. Because you're very talented, you're very intelligent, you are very skillful, nasa yun ang lahat. That's why nainggit sila. And this comes May, mangyayari ang lahat ng ito na parang, it's because you will be celebrating, diba? Dito sa March, sa April, sa January, February. So, talaga you will be the center of attention. So, you will caught the attention of these bashers. You will caught the attention of these people na walang nagawa kundi mainggit at manira ng buhay. So, comes May, don't be surprised. And that's why, if you manage, okay, kapag nagawa mo ng paraan na hindi magpa-apekto, so hindi naman mangyayari ito. There will be just a minor, maapektuhan ka lang na totally, nasa pag-handle mo na lang. Nasa sayo yung bola kung paano lalaroin. Pag may narinig ka, nasa sayo na lang kung paano ka magre-react. Okay? But sa buwan ng May, I can see here, it's all about nakaka-receive ka ng mga criticisms, mga negative feedbacks, or anything talaga normal yan sa taong mabunga, binabato ang puno. Okay? May, yan yung mga mangyayari sa'yo, Virgo. It's all about facing, maghaharap ka sa mga kritisismo, mga pagpupuna ng mga tao na wala naman silang naiambag sa buhay mo. Okay? Para sa ating last set of cards sa buwan ng June, tingnan natin, Virgo. Wow, I can see here, this is a beautiful card. Ace of Pentacles and Eight of Cups. Congratulations, Virgo, sa June. Madadagdagan na naman itong mga iniipon mo, mga tropeyo. Virgo, ang dami mo nang napatunayan, ang dami mo nang napanalunan, ang dami mo nang tagumpay na napagtagumpayan. And here you are, sa June ay talaga madadagdagan ko ito. There will be a big blessing. Pero alam kung bakit, anong blessing? Expect a big amount of money because ayan na, big pentacles, big money. So, iksabihin sa June, hindi lang basta tropeyo tungkol sa career, madadagdag sa'yo. So, iksabihin, yung bagay na yan na makakadagdag dito sa Eight of Cups mo, na hindi lang siya career, but it will make a big money para sa'yo. So, iksabihin, hindi lang ka lang sisikat, at the same time, aangat or dodoble or madadagdagan pa, lalago pa ang iyong mga kapirahan with this Ace of Pentacles. Maybe there are some of you na siguro magba-branch out, magbo-boom ang business. If you're a content creator, lalago pa lalo, you will be get viral, or whatsoever talaga magpapasikat sa'yo, makakadagdag din sa mga tropeyo mo, at the same time, magdadagdag sa kaperahan with this Ace of Pentacles. So, all in all, napakalinaw, napaka-connected ng ating mga mensahe. Ayan, balikan nyo to. Kung medyo nabilisan kayo, sabi ko hindi naman kailangan masyadong matagal, as long as clear ang mensahe natin. I am praying na marami nasa sa inyong Virgo makapanood ito ngayon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Maraming salamat po sa inyong laging panonood, pagmamahal, pag-aabang, pasensya na ha sa 5 araw na nawala ang inyong lingkod. But I assure you, hindi ko kayo iiwan. Ngayon pa ba? Kung kailan malapit na tayo mag 100k, konting kemot na lang. Maraming salamat sa inyo, pinamahal kong soulmate, sa laging panonood, pag-aabang, suporta, pagmamahal. Ano man ginagawa nyo ngayon, nasa mga kayo naroroon, mag-iingat kayo lagi. Mahal ko kayo, pinamahal kong soulmates. God bless us all.